Isang mapagpalang umaga sa inyo lahat. Ang pagbabagong loob ni San Pablo o conversion ay natatangi, naiiba. Kung makikita natin, ilang araw na nating pinag-uusapan yung buhay ni San Pablo. Nung siya ay papunta sa Damasco, hindi naman nakalagay doon, pero marahil nakasakay siya sa kabayo dahil siya ay naglalakbay, malayo ang Jerusalem, papuntang Damasco. At siya ay binulag ng isang liwanag at nahulog siya, sabi doon, nahulog siya sa lupa. At 3 araw siyang hindi nakakakita. Sinabi rin doon na hindi siya kumakain, hindi siya umiinom. Hanggang sa dalhin siya sa isang lalaki at nakakita na siya. Pero nung pagkakataon na yung sinabi doon, may narinig siyang tinig, Saulo, Saulo, o Saul, Saul, bakit mo ko inuusig? At alam niya na yun yung Panginoon. Maraming beses na siya ay inusig ng mga Hudyo dahil nagbago siya ng paniniwala. May mga pagkakataon na nakulong siya. May pagkakataon na lumindol sa kulungan at nagbukas yung mga pintuan. At ngayon, siya ay binabantayan ng 270 kawal na nakakabayo at 200 kawal na may sibat. So makikita natin kung gaano karaming taong gustong manakit sa kanya. Ganon din ang buhay ni San Juan Bautista. Nasa sinapupunan pa lang siya nung dinalaw ni Maria si Elizabeth. Sinabi doon, tumalon sa tuwa sa sinapupunan si San Juan dahil naramdaman niya ang presensya ng tagapagligtas. Siya ay may kaya sa buhay. Dahil ang pamilya nila Maria ay mayaman, pero pinili niyang mabuhay sa ilang. Kaya nga tinanong ni Jesus, ba't kayo nandito? Ba't kayo pumunta sa ilang? Gusto niyo bang makakita ng taong nakadamit ng magaganda? Chanel? Hindi eh. Pinili yun ni San Juan. At ganon din tayo. Ang buhay natin ay may kwento. Hindi katulad ng kwento nila. Pero sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin, kailangang meron tayong pananampalataya. Kailangang maunawaan natin na ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin, irregardless. O hindi ito usapin kung maganda ang buhay mo, o mababa yung buhay mo, o mabigat ang problema ang pinagdadaanan mo, o matagumpay ka sa buhay. Ano pa man ang pamamaraan o ano pa man ang pinagdadaanan natin, kumikilos ang Diyos at sa bawat pagkilos niya, unawain natin. At makita natin na ito ay kanyang pinahintulutan at tayo ay manampalataya. Kaya nga lagi ko sinasabi, pag walang kwento ang buhay mo, walang kwenta. Hindi ibig sabihin ng walang kwenta, walang magandang nangyayari sa buhay mo. Kasi hindi naman pare-pareho ang buhay natin. Ang ibig pong sabihin nun, maunawaan mo yung nangyari sa buhay mo para magkaroon ng kwenta. At nawa sa ating pagninilay, pag pinagtagpi-tagpi mo yung mga nangyari sa buhay mo, maintindihan mo, ay, may ginagawa ang Panginoon sa buhay ko.
Maraming nagsasabi sa akin ng mga bata, Father, wala namang magandang nangyayari sa buhay ko eh. Sabi ko, tingnan mo, magtanong ka sa nanay mo nung pinanganak ka. Sabi ko, ilan dito pinanganak kulang sa buwan? Na sinabi ng doktor, Nay, hindi na mabubuhay ang anak mo. Pero pinilit ng nanay mo na ipanganak ka, naniwala siya, ipinanganak ka, o eto ka, buhay ka, ang kulit-kulit mo. Meron akong isang kakilalang mag-ina. At malapit sa akin itong mag-ina nito, palagi silang humihingi ng panalangin. So nung nasa kolehiyo na yung anak niyang babae, humingi ng panalangin yung nanay. Sabi niya, Father, paki-pray yung anak ko kasi kailang ipa-check up dahil sumasakit ang tiyan, sumasakit ang likuran, meron siyang nararamdaman. At marahil ito ay dahil hindi normal yung kanyang buwan ng dalaw. So sa madalit salita, hindi regular. So sige po, pag-pray natin. So, kinuwento sa akin ng nanay na kailangang i-x-ray pagdating doon sa ospital. Hindi available yung x-ray. Sabi ng nanay, ano ba naman, Father? Bakit ganun? Kailangan ipa-x-ray ang anak ko. Sabi ko, magtiwala lang tayo sa Diyos. Bumalik uli sa ospital. Kailangan magpa-x-ray. Sira ang x-ray. Di bumalik sila sa doktor, may mga nireseta yung doktor, pero sa hindi maunawaan at hindi inaasang dahilan, hindi nila nabili yung mga gamot. Hindi na inom yung gamot. So eto na. Naalala ko pa noon dahil nasa Tagaytay tayo, priest retreat, clergy retreat. Tumawag yung nanay, Father, buntis. Sabi ko, Nay, paano kayo magiging buntis? Menopause na kayo. Sa hindi po ako, yung anak ko, linawin nyo. Gabi na yun eh. O magmamadaling araw na yun. So yung mga nararamdaman pala nung anak niyang babae, nagdadalang tao. Hindi halata dahil hindi malaki yung tiyan. Pumapasok sa school, nagpi-PE. Ang PE nila, jogging, tsaka volleyball. So, marahil, sige, dala ng kawalang muwang, inosente, o marahil dala ng denial, ayaw aminin, kaya, at marahil dala rin nung nararamdaman niya o yung kondisyon niya na hindi normal yung kanyang buwan ng dalaw. Pero nung nasa ospital na sila, sabi, MRI, hindi pa nila alam na buntis eh. Sabi nung nanay, MRI, ay, hindi rin available. I-ano na lang natin, ultrasound. In ultrasound, kasi akala nga ng doktor, tumor. So, nung in-ultrasound, sabi, Nay, merong pulso, may tibok ng puso, buntis po yung anak nyo at manganganak na. Pero hindi malaki yung tiyan nun sabi ng nanay. So, pag tinignan mo yung mga pangyayari ng mga nakaraang buwan, na siya pala ay nagdadalang tao, hindi pwedeng i-extra yung nagdadalang tao. Baka paglabas niyan, 5 ang kamay niyan. O 3 ang mata. O kulang. Yung mga gamot na inireseta ng doktor, dahil hindi naman nila alam, masama pala sa bata. Na kung nainom niya, merong epekto. Kaya makikita natin, sabi ko nga ngayon, magpipitong taon na yung bata, matalino, normal. Sabi ko, alam mo, paglaki ng anak mo, ikukwento ko yan sa kanya. Kasi, himala Isang himala. At alam mo na meron kang misyon sa buhay.
na yun ang kailangan mong maunawaan. Hindi mo naman kailangan magkaroon ng karanasan na kakaiba para malaman mo na may misyon ka sa buhay. Lahat tayo merong misyon sa buhay. Sa bawat kwento ng buhay natin, nagsasalita ang Diyos. Nangungusap ang Diyos sa atin. Sa kahirapan, sa pagdurusa, sa kasiyahan, sa tagumpay, ito ay paanyaya na maniwala tayo sa Kanya at magkaroon ng malalim na pananampalataya. Sa unang pagbasa, hindi mo naman kailangang magpadala sa agos ng buhay. Na kung ang ibang tao ay ginagawa ang hindi mabuti o masama, huwag kang sumama. Hindi dahil, ito yung kadalasang sinasabi sa akin kasi yung iba, Father, ganun ang ginagawa, kaya ginagawa ko rin. Kasi nakasanayan Hindi. Ano sinasabi ng Diyos sa iyo? Kahapon po, huling araw ng filing ng COC. So makikita natin, yung mga humabol. Bakit humabol? Kasi ayaw nilang masyadong mapag-usapan. Dahil may mga nag-file, hindi ako nang huhusga, hindi ko sila minamaliit. Pero may mga nag-file ng pagkasenador na may kaso. Hinahabol ng FBI, hindi lang NBI, FBI. Pastor, hindi ko napapangalanan. Meron pang nag-file doon na dating artista na maraming nagsasabi, ano magagawa niya sa Senado? Tapos ang comment niya, sa mga lahat ng nagbabash sa akin, mamatay na sana kayo. Di ba? Makikita natin kung anong merong mga nag-file na sobrang tanda na. So, makikita natin na nawa sa ating buhay at sa ating misyon sa buhay, hindi ito nadaan dahil pinili tayo, takbo ka. Takbo kang mayor, susuportahan ka namin. Di ba? Takbo kang senador, susuportahan ka namin. Itanong natin sa Diyos. Iugnay natin ito nung pinag-usapan ng nakaraang linggo, pag-aasawa. Dahil ang pag-aasawa ay misyon. Ang pag-aasawa ay bukasyon. Pag sinabing bukasyon, vocation, ito ay pagtawag sa iyo ng Diyos. Tinawag ka ng Diyos. Na ang Panginoon ay may natatanging gawain na ibinibigay sa iyo at ito ay malalaman mo sa pamamagitan ng panalangin. Hindi tayo lahat tinawag maging pare, hindi tayo lahat tinawag maging reader, bishop, deacon, tagapaglingkod. Iba-iba tayo. Pero sa ating pagtawag, ibinibigay ng Diyos na iba-iba yung ating gawain, iba-iba yung buhay natin. At ang Diyos din ang nagsasabi, kung ikaw ay tinawag para mag-asawa. Kaya nga nung binalikan yung Genesis, dun sa unang pagbasa nung nakaraang linggo, ang Diyos ang nagsabi na hindi mabuti sa lalaki na nag-iisa siya. Ang Diyos ang nagsabi. Hindi sinabi ni Adan, Lord, kailangan ko sekretary, ang dami nitong mga hayop na to. Kasi yun yung sinasabi na lumika sa Genesis 2, na pagkatas likayin ng Diyos ang tao, si Adan, lumika siya ng hayop, at sinabi, dahil pinapaubaya niya ang pagpapangalan. Hindi ko alam kung ilang libo ang hayop, pero hindi naman nagreklamo si Adan. Hindi niya rin sinabing, may pangangailangan ako, kailangan ko ng katuwang. Pero, bakit? Bakit hindi niya nasabi yun? Kasi ito ay nagmula, o ito ay dahilan dahil
Siya ay nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Balikan natin, para malaman mo kung ano yung layunin ng pag-aasawa, balikan mo kung anong layunin ng Diyos sa tao. Para malaman mo kung ano yung layunin ng Diyos sa tao, balikan mo kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Para malaman mo kung paano nilikha ng Diyos ang tao, puntahan mo kung ano yung Diyos. So ang Diyos, iisa. 3 persona, kompleto. So nung nilikha nila si Adan, sa paningin ni Adan, siya ay kompleto. Kaya hindi nga siya nanghingi eh. Ang Diyos ang nagsabi. At nung nilikha niya ang katuwang, magandang ibig sabihin ng katuwang, sabi, panghabang buhay, lifelong yoke ang ibig sabihin, na siya ay kinuha sa sarili, sa laman. Kaya nga sinabi ni Adan, buto ng buto ko, laman ng laman ko. So ibig sabihin, pareho silang ganap, pareho silang kumpleto, pero hindi ibig sabihin may kulang. O hindi ibig sabihin, wala na silang kulang. At babalik uli yung kung ano yung likas ng Diyos o nature ng Diyos. Dahil mamaya, Apostles' Creed pala to. Sa Nicene Creed, sinabi doon na we believe in one Almighty, or we believe in the Lord Jesus Christ. Sinabi doon, light from light, liwanag mula sa liwanag, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Iisa lang yung sinabi ni Adan eh, na buto, buhat sa aking buto, laman, buhat sa aking laman. Kaya, ang pag-aasawa medyo mabigat, sabi ko. Dahil, hindi lang ito basta sakramento na tinatanggap. Kaya nga kakaiba yung sakramento ng kasal eh. Dahil hindi naman talaga tinatanggap. Hindi katulad ng sakramento ng bautismo na tinatanggap mo ang pagiging, o tinatanggap ka na ikaw ay nagiging kabahagi ng pamilya ng Diyos at sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng tubig. Ganon din yung kumpil, na tinatanggap mo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng langis. Ang sakramento ng kasal, wala kang tinatanggap. Pero ikaw ang nagiging sakramento. Alam ko, binanggit yun ni Bishop sa isa sa mga sinulat niya. Na ang lalaki o ang pag-ibig ng lalaki ay dapat nagpapahiwatig ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. At ang pag-ibig ng babae ay nagpapahiwatig ng pag-ibig ng simbahan kay Jesus. Kaya nga, hindi paghihiwalay. Kaya nga, ang pag-aasawa, katulad ng misyon, kung ano man ang misyon natin sa buhay, hindi ito, o hindi ka nagpasya dahil may mga nagsasabi sa iyo, katulad ng mga magulang mo, kailan ka mag-aasawa? Ang tanda mo na. Di ba? Minsan, yun yung nagtutulak sa atin para mag-asawa tayo eh. Kailan mo kami bibigyan ng apo? 50 ka na, pahuli ka na. Di ba? Pero, itanong mo muna sa Diyos. Ako ba ay tinawag para mag-asawa? Ako ba ay tinawag sa misyon na to? At dalawang bagay na maraming bagay pa na pwede nating makita, pero dalawang bagay sa ating misyon na pwede nating tingnan. Pagtitiis
at paghamon. Pag sinabing pagtitiis, ikaw ay nagdurusa. Pag sinabing nagdurusa, para sa kabutihan ng iba. Iba yung paghihirap sa pagdurusa. Pag sinabing mo naghihirap ka, may ginawa kang mali at kasalanan. Naghihirap ka. Pag sinabing nagdurusa ka, katulad ng pagdurusa ni Jesus, ibinigay niya yung buhay niya para sa iba. So kaya nga, ang antas o level ng pagdurusa ay antas ng pagmamahal. Kung gaano kalaki ang iyong pagtitiis at pagdurusa sa isang tao, yun ang antas ng pagmamahal mo sa kanya. Hindi pwedeng hindi ka magdusa tas hindi mo siya mahal mo pa rin siya. Kasi hindi pa naman tayo perpekto. Pero handa ka bang magtiis sa mga pagkukulang niya? Yun ang ibig sabihin. Na sa ating pagtawag, katulad ni San Pablo na nakulong, si San Juan Bautista na nakulong din, at hinatulan siya ng kamatayan. Alam niya na yung mission niya. Alam nila yung mission nila. Pero mayroong pagtitiis. At yung pangbalanse, paghamon. Hindi ibig sabihin, hahamunin mo. Sa pag-aasawa, hindi ibig sabihin, hahamunin mo yung asawa mo. Likas, square tayo. Tigas ng ulo mo ha. Hindi. Ibig sabihin, sa bawat pagtatama mo sa kanya, hinahamon kita na itama mo yung mga mali mo. Ganon din sa mission natin. Kasi hindi puro pwedeng pagtitiis. Dahil baka naman nagtitiis ka dahil meron siyang mali. Hamunin mo na itama mo yung buhay mo. So, nawa, sa ating pagninilay ngayon, na makita natin ang ating sarili, na dapat tayo ay umuunlad, tayo ay umuusad. Sabi nga, ang hindi makarating sa iyong, o kung gusto mong makarating sa pupuntahan mo, kailangan lumalayo ka sa pinanggalingan mo. Tama yun. Kung pupunta ka ng Pasay, dapat lumalapit ka sa Pasay. Hindi lumalapit ka sa Parañaque. Kasi yun ang destinasyon mo. At kung hindi ka marunong lumingon sa iyong pinanggalingan, hindi ka makakarating sa iyong patutunguhan. Hindi ibig sabihin na titingnan mo yung lahat ng nagawa mo sa buhay, accomplishment, wow, ang galing. Pero ito ay pagsusuri kung gaano ka nakalapit sa pupuntahan mo. Kung gaano ka nakalapit sa iyong misyon. May kanya-kanya tayong misyon, may kanya-kanya tayong pagkilos. At nawa, sa ating buhay, ipakita ng Diyos at makita natin na tayo ay binigyan ng kakayanan para matugunan natin at mapunuan natin ang ating misyon. Alalahanin natin na siya ang gagabay